papayag ko hindi lamang trabaho o ekonomiya ang mahalaga. Kaya gusto kong makita at makausap kayo dito sa Korea dahil gusto kong iparating ang pasasalamat ng buong bansa natin sa inyong sakripisyo, sa disiplina ninyo, sa trabaho na ginagawa ninyo, at sa kabutihan na inyong ipinapakita sa mga Koreano. My fellow Filipinos, I want to assure you, hindi kayo namin nakakalimutan. Galing! Yan si BBM. We work very hard to make sure that government services reach you all the way here in Korea or wherever you are. Tuloy-tuloy ang ating mga programa para sa OFW. Para kayo ay protektado na may suporta at may pagkakataon makabalik at magtagumpay din sa sarili nating bayan. At dahil sa inyong tulong sa ating bansa, akin pong ikinagagalak na ipaabot sa inyo na sa mga susunod na buwan, sisimulan na ng Department of Foreign Affairs ang karampatang mga preparasyon para sa pagbubukas ng ating konsulado dito sa Busan. Sa madaling sabi, sa susunod na taon ay may magbubukas na Philippine Consulate General dito. At dahil dito, magiging dalawa na po ang opisina ng Pilipinas dito sa Korea. Yung embahada natin sa Seoul, at ngayon, yung bubuksan natin konsulado dito sa Busan. Ang pagtatayo ng konsulado ay isang mahalagang hakbang upang mas mapalapit ang serbisyo ng ating pamahalaan sa bawat Pilipino dito sa Busan at sa mga karating na lugar tulad ng Ulsan at Gimhae. Gimhae. Hindi pa namin nakikita sa Batak yung ganun, kaya hindi ko alam ang pronunciation. Soon, you will no longer need to travel all the way to Seoul to renew your passport, to submit civil registry documents, and to legalize your documents for use in the Philippines. Isa pang magandang balita, ang pagbubukas ng SSS office natin dito sa Philippine Embassy sa Seoul. Mapapadali na po ang pag-aasikaso ng mga benepisyo at serbisyo mula sa SSS tulad ng membership, contributions, mga claim na hindi na kailangan umuwi pa sa Pilipinas. In the coming days, while participating in the APEC Economic Leaders Meeting in Gwangju, I will push for initiatives that directly impact the daily lives of our people. Support micro, small, and medium enterprises, yung ating tinatawag na MSMEs. Dahil po, halos 99% po ng negosyo, lalo na sa Pilipinas, ay MSME. Kaya kailangan po natin alagaan ang mga nagpapatayo ng maliliit na negosyo. At para naman sila ay mapalago, hindi naman sila naiiwanan sa mga oportunidad na nandiyan, basta't maipalaman natin sa kanila. We will include digital trade opportunities, food and energy security, create sustainable jobs for our workers both at home and abroad. These are not abstract goals na mga naintindihan lamang ng mga ekonomista, mga profesor. Ito ay mga praktikal na ating maaring gawin upang pagandahin ang ating ekonomiya, to make it more inclusive and to make it more resilient. Alam niyo po, isa sa pinakamalaking issue sa panahon ngayon, lalo na sa Pilipinas, ay yung climate change. At marami talaga, kasi sigurado ko na papalitaan ninyo, ay madalas tayong daanan ngayon na malalakas na bagyo, ay nalindol pa tayo nung nakarang ilang linggo. Kaya ito po ay kailangan natin makipag-ugnayan sa iba't ibang bansa. Dahil po, kahit anong gagawin ng Pilipinas, kung nag-iisa lang ang Pilipinas, hindi po gaganda ang sitwasyon. Correct. Kailangan po magsama-sama lahat. Magkaisa. It is the first, I always describe climate change as the first truly global problem. And the reason I call it that is every single citizen of the world is affected by climate change. And furthermore, the only solution to climate change is for every single citizen of the world also to contribute.